Yeah. Ipes! Ipis Experience. Sure ako lahat tayo nakaranas na nito. Kahit mahirap ka man o mayaman, wala silang pinipiling lapitan at liparan. Naranasan nyo na rin siguro ang ilan sa mga to. Ilan yan sa mga nararanasan natin kasama ang ating admirers na ipis na talaga namang inahabol tayo at linalapitan pa. Ayaw nyo yun. Nagpa-Facebook sila sa atin. Oo nga, juicy ka pa. Kayo na nga lang linalapitan, tatakbuhan nyo pa kami at sasampalin ng tsinelas. Ang dumi nyo kasi, ang baho nyo. Pues, mas mabaho ka. Di ka nga naliligo, di ba? Puro ka animate kape, bike, animate kape, bike, pero di ka naliligo. Tignan mo yung damit mo, guray-guray na. Para ka naligo sa sandamakmak na uling. Aba, sobra ka. Etong sayo. O, di ba? Mapanakit ka. Tinadaan mo lagi sa laki. Ikaw kaya pisatin ko ng tsinelas. Gusto mo pa ng isa. Di na nahimik ka na. Mga ipis nga naman talaga, oo. By the way, tandaan nyo ba yung bigla na lang may lilipad sa bahay nyo? Tapos matataranta ka na lang kasi ipis pala. Akala mo brown na butterfly. Tapos 3 pa sila nalipad sa loob ng bahay nyo. Ipis, isa to sa lagi kong nararanasan sa bahay namin dati noong bata ako. Tuwing gabi yon, mga ipis na naligaw lang na nakapasok sa bahay namin. Tapos si Epal sa akin sa pagkain, paggamit ng CR, at kahit ngayon paminsan-minsan habang nag-a-animate. Kaya pag nangyayari yon, talaga namang pandalas ako ng kuha ng tsinelas ko para paluin yung Epal na ipis. We, pinapalo mo? Balita ko nga takot ka sa ipis eh. Shhh! Nanonood ng TV. Gabi noon at nanonood kaming 3 ni ate at lola nang sinusubaybayang palabas ni lola sa TV. Habang nanonood kami, nakakaramdam na ako ng antok at biglang paepal na ipis sa mukha ko pa talaga naglanding. Sa lahat ng pwede mong paglandingan yung mukha ko pa. Pero grabe din ang pagkadikit ng ipis sa mukha ko. Ramdam ko lahat ng paa niya at nakakadiri yun. Talagang ayaw ko kasi inaapakan nila yung kung ano-ano. Katulad neto. Galing yun sa aso ko. Eto yung inaapakan nila. Kaya masasabi kong nakakadiri ang ipis. Kumakain. Eto naman yung nakain ako ng kanin kasi masarap ang ulam, Chicken Joy. Mag-isa akong kumakain nun, nakatatlong sandok pa ako ng kanin, tapos naihi ako nun dahil sa pag-inom ng napakaraming tubig. Tapos pagbalik ko sa plato ko, eto ang nangyari. Hindi, may ipis na Chicken Joy ko. Alis, kadiri. Ayun, tumakbo na yung ipis. Hindi ata marunong lumipad Tumakbo lang kasi. Huh? Ay, gumapang pala. Nag-CR. Ito yung pagkakataon na mag-CR ako. Yung paggabi na tapos natutulog ako, bigla na lang ako magigising kasi naiihi ako o kaya natatae. Tapos tatakbo agad ako papuntang CR. Linalabas ko pa lang yung lahat ng sama ng loob ng tiyan ko, bigla na lang may naglilibarang ipis sa loob ng CR. Ipis! Sige, lumapit ka. Uutot ako. Dahil sa sobrang takot ko sa ipis na baka dumapo na naman sa katawan ko yung mga paa nila, kahit naudlot yung paglabas ko ng tumi, kinuha ko yung tabo at tinapunan ko ng tubig yung ipis sa CR. Kaso, hindi ko matamaan kasi nasa bandang taas siya ng ilaw. Nga pala, yung nangyari to, nasa bahay ako ng aking tita. Akala ko kasi walang ipis doon kasi napakalinis ng bahay nila kumpara sa bahay namin. Pero doon rin ako nagkamali. May ipis pa rin paggabi na naglilipara na parang Superman. Kaya nakataklob ako ng kumot nun pag natutulog. Speaking of natutulog, ito yung pinaka nakakabanas minsan pag natutulog ka. Tapos may gagapang na lang bigla sa'yo na kung ano. At syempre, ipis yun. Kaya bigla na lang talaga akong mapapabangon at mapapasayaw. Kasi sa ipis na gumagapang sa damit ko. Ang pinakamarami nakita ko, 6 na ipis.
Mga parang ewan na ng titrip, lipad na lipad sa bahay namin. Napakamalas ko noon kasi ako talaga papatay sa kanilang lahat gamit ang tsinelas ko. Pero ngayon, hindi na mahirap kasi meron na kaming pusa. Hindi lang isa, kundi 9 na pusa. Take 2. Pero ngayon, hindi na mahirap kasi meron na kaming pusa. Hindi lang isa, kundi 9 na pusa. Oo, ang dami, di ba? Kaya wala nang ipis ang nabubuhay na matagal sa bahay namin Kasi kinakain namin. Nyay, kadiri. Ay, ano pala, kinakain ng pusa namin. Pero yung 2 pusa lang namin ang nakain ng ipis. Yung pusa namin na itim na si Wednesday at si Muning. Kaya kapag mayroon akong nakitang ipis na nalipad or nasa pader, alam ko na kung sino ang kukunin ko. Ito yung pusa kong favorite ko sa lahat, si Wednesday. I'm Batman. Kaya pag kinuha ko siya ng gabi, alam niya na kung anong mission niya. Alam na niya na may ipis ulit, lalo na pag linapit ko siya sa pader. Kaya naka-hunting mode na nun si Wednesday. I'm Batman. Dati, hindi lang si Wednesday at si Muning ang nakain ng ipis. Ang pinaka-pro talaga sa kanilang manghuli ng ipis si LL. Oh yeah! 3 ipis kinakain niya ng isang gabi lang. Kaya nawawala na yung mga ipis sa amin. Kaso, wala na si LL. Last May 5 pa. At ang nagmana ng hunting skills ni LL sa mga pusa ay si Wednesday. The cutest cat namin ngayon. Ang pinakahuli, ang puting ipis. Alam ko, iilan lang sa nanonood ang naka-encounter na ng puting ipis na nasa unang tingin, akala mo pinagtripan lang siyang kulayan. Pero, hindi. Dahil meron talagang puting ipis. Natural color nila. Akala nga namin ni Ate Reyna yun Parang katulad sa langgam, may Reyna at colony pa. Sa umpisa akala namin pininturahan lang siya. Nakasteady lang naman siya kaya linapitan namin para tignan kung nakulayan lang siya. Naku, linapit pa ni ate mukha niya ng maigi pero hindi daw mukhang nakulayan ang ipis dahil alam niya yung texture ng ipis at halata rin namang hindi rin yung spray paint dahil buong katawan talaga sa lahat ng sulok puti. Nakakadiri nga dahil kumakain siya ng kauri niya. Kinakain niya yung mga normal na kulay ng ipis at di siya inaawat ng iba pang ipis Ilang beses kami naka-encounter nun kaya kayo ba? Sino sa inyo yung nakakita na nun? At bago kayo umalis, eto nga pala ang shoutout. Maraming salamat nga pala sa panonood. Abangan nyo pa ang mga susunod kong upload. So yun lang. Bye-bye!